Gagawin natin guys ay kung paano maglinis ng distributor ng Kia Pride CD5. Tanggalin muna natin guys yung distributor cap, then ito natin ang rotor. Ayusin natin camera natin para masyadong malikot guys. Then guys, tandaan nyo kung paano nyo po tinanggal yung rotor, kung saan siya nakatutok doon sa engine. Kailangan pagbalik din pa rin. As you can see guys, tanggalin natin itong wires para hindi siya makasagabal sa pagtanggal ng mga nakaharang doon sa may distributor module. Okay, tanggalin natin itong mga screw bolt. Lahat ng mga screw bolts na guys, tatanggalin nyo yan. Tandaan nyo lang po yung kanyang mga haba, kakapares naman yun po lagi. Tandaan nyo lang guys, haba ng screw bolt sa bawat pagtatanggalan nyo. Dito sa gilid, dalawa, ito natanggal na. Tapos yun guys, meron yan sa likod ng distributor module. Medyo natatakpan siya ng konti, kaya ililiis nyo lang ng konti yung distributor module para maabot nyo siya. Itong huling screw bolt na tinanggal natin guys, yun yung pinakamaliit. Sa pangatlo na magkapares, yan ang pinakamaliit. Pagkatapos, ayan, meron pa yan siya guys na nag-iisang pirasong bolt. Nandiyan siya sa gitna. Tanggalin din natin yan kasi pag hindi natin tinanggal yan, hindi natin maubot yung ayan, yung metal na yan. Tanggalin natin yun siya. Ayan, tanggal na siya, nag-iisang piraso lang. Ayan, pag naabot nyo lang guys, makikita nyo na yung kanyang anong tawag dyan, tumutan ko na, parang weights yata ang tawag dyan guys. Kapag umiikot yan, kapag umiikot yung ating rotor, bumubuka yung weights, kaya kailangan hindi siya stack up. Ang gawin natin ngayon, tanggalin natin to, yung tinuturo ko, yan yung bakal na yan. Hindi kasi natin mahugot yung distributor module pag hindi natin natanggal yan. Ang gagamitin natin dyan guys, pang tanggal sa bakal na yan, itong pag dito puller. Gagamitan natin siya ng puller kasi matigas po yan siya. Baliwala yan sa puller, kayang-kaya yan. Kaya nga pala guys, paalala ko lang sa inyo, yung bakal po niya na hinihila ko, medyo malutong yan siya, kaya ingatan nyo na hindi mabali yung apat na ngipin niya. Kasi po pag yan ang nabali yung apat na ngipin niya, hindi na yan siya andar, kasi meron yan siyang gap, may clearance po yan. Ang clearance nga pala niyan guys ay 0.75. Ganun ka lawak ng kanyang clearance. Ayan, matatanggal din yun siya. Pilitin lang natin. Kaya nga pala natin ito siya tinatanggal para mahugot natin, matanggal natin yung distributor module.
Yung tinutukoy ko guys na distributor module, yan yung kulay black, yung ayan o, yung merong tanso. Kasi po hindi natin yan pwedeng hugasan, yung may tanso na yan. Electronics po kasi yan, kaya kailangan natin siya tanggalin. Kaya nga natin siya tatanggalin guys, kasi hugasan natin yun siya sa ano, gripo na ano, lagyan natin siya ng sabon para matanggal yung kanyang mga langis-langis. Yan. Kaya yan ang purpose kung bakit natin tatanggalin yung distributor module, kasi nga hindi siya pwedeng mabasa. Ay, natanggal natin siya. Malapit na. Pwede nyo naman siyang ano, nasa inyo yan guys, pwede nyo namang linisan na kahit hindi na tanggalin yung distributor module. Kaya lang diskarte nyo na yan kung paano na hindi siya mababasa. Siguro punas-punasan nyo na lang, gano'n. Kaya lang sa akin kasi kapag naglilinis ako, tinatanggal ko talaga siya, kasi gusto ko talaga ipahugasan siya sa gripo, i-brush ko siya, gano'n. Ayan. Ayan po, ganyan lang gagawin natin paglinis. Hindi lang mabula yung sabon na ginamit ko dyan, pero ano, nilagyan ko talaga ng ano, ng sabon. Hindi lang siya kita sa video, pero may sabon yan. Ayan. Ganyan lang guys, brush lang. Yan, nilinisan ko na rin pati yung labas para isang trabaho na lang. Yung sa pating labas na pala, ano, medyo matigas na yung mga langis niya, kaya ginamitan ko ng steel brush. And guys, pagkatapos natin hugasan sa gripo, punasan natin ng maayos yung mga tubig-tubig niya, tanggalin natin. Kung tamad kayo magpunas, pwede nyo naman ibilad nyo sa araw, tapos balikan nyo na lang ulit kapag tuyo na. So sa akin kasi mabilisan talaga ito guys. Ayan o. Nanasan ko na talaga siya kaagad para mabilis matapos. Ito nga pala guys, yung distributor module na yan, yung kulay black na hawak ko. Ano yan, merong nabibili niyan sa ano, Shopee or Lazada. Nakatry na ako niyan. Kasi kapag hindi gumagana yung minsan kapag walang kuryente, yan talaga yung bumibigay, yung kulay black na yan. Minsan yung iba hindi nila alam yan, kaya ang ginagawa nila, bumibili sila ng isang buong distributor. Magkano rin yung isang buong distributor? 3.5 yata. Pero kung yan lang yung black yung bibilhin nyo, nasa 300 plus lang yan siya. Ayan, bago natin siya ibalik, lagyan natin ng langis para maganda ulit yung kanyang laro-laro. Kunti lang po ang paglalagay ng grasa. Pag po masyadong marami, after natin lagyan ng grasa, punasan natin ng malinis na basahan. Ayan. Tanggalin po natin yung mga kumakalat na grasa sa labas. Punasan natin siya ng maganda. Kasi hindi naman kailangan talaga marami yan, kasi kaya nga natin nilinisan para malinis, diba? Kaya kung maglalagay man tayo ng grasa, konti lang, tapos punasan natin ulit ng basahan para malinis. Yan, inikot-ikot ko siya para magkalat yung langis niya sa loob ng bearing. May bearing nga pala yan guys, kaya natin nilagyan ng grasa. Yan, binalik ko na siya. Kitang-kita naman guys sa video yung
pagkakaiba nung kanina marumi talaga siya, ngayon sobrang linis niya na. Ayan, inapo ko lang siya. Huwag nyo nga pala gagayahin guys yung ginamit kong pangpukpok kanina, yung yung tools na 14 na 14. Mas maganda po gamitan nyo na lang ng sakit na na may butas para pantay yung kanyang pagkakapasok. Ayan. Kung paano po natin siya binalik, ganun lang, kinalas, ganun din po ang pagbalik. Sobrang linis na. Ayan guys, yung tinutukoy ko, yung clearance, may clearance yan siya dyan, 0.75. dapat may filler gauge kayo.